Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa Ezra Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang nakasaad. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ko ng mga pinuno na dala ng ang ganitong ulat. Hindi inihiwalay ang bayang Israel, kasama na rito ang pari, ang mga pari at mga Levita. Ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kananeo, Hetiyo, Peresio, Hebosio, Amonita, Moabita, Ehipsio at Amoreo. Dahil dito gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila ng ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kahit ang banal na lahi ay nahahaluan ng ibang mga lahi. At ang mga pinuno at tagapanguna panila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito ay sinira akong aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulot sa aking balbas at naupong nanlulumo. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking lalahad mula sa aklat ni Ezra, Kabanata 9, talata 4 hanggang 5. Nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nagbagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin, nakataas ang mga kamay kay Yahuwah na aking Diyos. Purihin po ang mga lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahan ngayon ay mula sa libro ng Ezra chapter 9 verses 6 to 7. Sinabi ko, Diyos ko, hiyang-hiya po ako. Hindi ako makatingala sa inyo sa sobrang hiya. Dahil sobra na ang mga kasalanan namin, parang umaapaw na po ito sa ulo namin at umabot sa langit. Simula pa po sa kapanahunan ng mga ninuno namin hanggang ngayon, sobra na ang kasalanan namin. At dahil dito, kami at ang aming mga hari at mga pari ay palaging sinasakop ng mga hari ng ibang mga bansa. Pinatay nila ang iba sa amin at ang iba naman ay binihag, ninakawan at pinahiya, katulad ng nangyayari sa amin ngayon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Ezra, chapter 9, verse 8 to 9. At ngayon, sa maikling panahon, kinahabagan niyo po kami, Panginoon na aming Diyos. Niloob niyong may matira sa amin at pinatira niyo kami ng may katiyakan sa banal na lugar na ito na inyong pinili. Binigyan niyo po kami ng pag-asa at pinagaan niyo ang aming kalagayan sa pagkaalipin. Kahit mga alipin kami, hindi niyo kami pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita niyo sa amin ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng mabuting pagtrato ng mga hari ng Persya sa amin. Ginawa niyo ito upang mabigyan kami ng bagong buhay at upang maipatayo namin muli ang templo niyong nagiba at mabigyan niyo po kami ng kalinga sa Juda at Jerusalem. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibahagi sa ating devotion ay makikita sa Ezra chapter 9 verses 10 to 11. Ito ang nakasulat. Ngunit ngayon, o aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos na sa amin ibinigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin ay isang maruming lupain, sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Ezra, chapter 9, verses 12 to 13. Sinabi rin nila sa amin na kailanmay huwag kaming mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan.
kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi magpakailanman. Kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin, O aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin ang Panginoon sa binigay sa ating pagkakataon na tayo po ay makapagbasa muli ng Biblia para sa araw na ito. At tayo po ay nasa Isra na, chapter 9, verse 14 to 15 ang ating pumabasahin. Sabi po dito, pero sa kabila nito, sinuway ulit namin ang mga utos na iyon at nagsipag-asawa kami ng mga taong gumagawa ng mga kusaklam na gawain. Talagang magagalit kayo sa amin at lilipunin kami hanggang sa wala nang matira sa amin. O Panginoon Diyos ng Israel, makatarungan po kayo sapagkat niloob niyo na may matira pang buhay sa amin hanggang ngayon. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan at hindi kami makakatayo sa presensya niyo dahil sa mga kasalanan ito. Amen. So dito ay ito po natin kapag ating pong sinuri na maigi, no? Talagang yung pagsuway ng mga Israelita ay nandun yung pag-admit nila na talagang dapat silang lipunin, no? At dito makikita natin na sinasabi rin na talagang napakabuti pa rin ng Diyos na Israel at talagang makatarungan, sabi nga ito sa 15, sapagkat niloob pa rin ng Panginoon na may matirang buhay hanggang sa kasalukuyan. So ito po ay isang biyaya talaga ng Panginoon na sa kabila ng grabe yung galit ng Panginoon o sa kalamang kasalanan, andyan pa rin yung biyaya ng Panginoon na hindi niya talaga niluloob na talagang mapatay lahat. So puri po muli ang Panginoon, and God bless everyone.